kung sakali man na pumasa kayo sa exam at magpapasa na kayo, nakapagpasa na kayo medical, at ang sunod nga nun ay magpapasa ng application ninyo sa HRD Korea para hindi kayo magka-problema pagdating sa approval, kasi ang mag-a-approve ng inyong application pagkatapos nyo makapagpa-medical ay ang HRD Korea, para maiwasan nyo na magka-problema at matagalan mag-intay ng approval galing sa HRD Korea at matagalan magka-employer, para maiwasan nyo yung ganyan. Halimbawa, nakapagpasa ka na ng medical sa DMW at ang DMW ang magpapasa ng inyong application sa HRD Korea at HRD Korea ang mag-a-approve. Ibig sabihin, pag kayo ay nagka-approval na sa EPS account, mag-iintay na lang kayo ng employer. Ngayon, ang nangyayari dito, yung iba, imbis na approval ang nakalagay sa kanilang EPS account, katulad niyan, returned ang nakalagay. Ang ibig sabihin, kapag may returned na nakalagay, ay may mali sa impormasyon na ipinasa ninyo. Maaaring hindi tugma yung pangalan, yung mga contact number, o kaya naman ay yung maling size ng picture noong kayo ay nag-register para sa exam. Kasi ang size ng picture lang dapat sa registration para sa exam ay 15 KB lang. Dapat hindi lalagpas doon. Ngayon, pag lumagpas yung picture ninyo na ipinasa noong sa registration para sa exam, pagdating ng approval ay magkakaproblema kayo. Resend or returned na nakalagay sa inyong EPS account, ito yung maaaring dahilan kapag returned or resend. Returned status, kapag ang inyong application ay hindi tinanggap ng HRD Korea, ang mga sumusunod ay ang madalas na dahilan ng pagka-return ng application. Ito ang dahilan: lagpas ng 15 KB ang naipadalang ID picture sa nakaraang registration noong February nitong taon lang. Ito pa, hindi match ang school name sa talagang natapos. Halimbawa, high school graduate pero may university or college sa pangalan ng school. Ito pa, pare-pareho o iisang cellphone lang ibinigay sa relatives o asawa. Kasi dito, pag sa application, kailangan may contact number yung kumbaga emergency contact number. Halimbawa, yung cellphone number na nakalagay sa application mo, kunyari ang contact number for emergency ay yung sa asawa mo, nilagay mo yung sa asawa mo, tapos pareho kayo ng cellphone number. Dapat hindi ganon. Dapat iba yung cellphone number mo at iba yung cellphone number ng asawa mo ang ilalagay mo sa application. Hindi pwedeng pareho. Malabo ang ipinadalang picture or ang passport. Maaari rin na hindi daw magkamukha ang ID picture at ang nasa passport. Ibig sabihin yung ipinasa ninyong ID sa DMW, sa application ninyo, tapos yung sa passport ninyo, hindi magkamukha. Yan yung isang dahilan. Kunyari, doon sa passport mo, nagpakalbo ka, tapos doon sa ID picture na pinasa mo sa DMW, may buho ka na, maaaring marireturn kasi hindi magkamukha. Tapos ito naman doon sa mga X-score, hindi makita ang departure or employment record ng X-score noong nagtrabaho pa ito sa South Korea. Yun, hindi makita. Kaya return din. Resend status. Nauna itong naging return bago naging resend. Ayun. Return muna bago resend. Ibig sabihin, kunyari, return yung application. Nakalagay sa EPS account mo. Tapos, tumawag ka sa DMW at nagawa nila ng paraan. Pag nagawa nila ng paraan, yan ay magiging resend na. Ayun. Ulitin ko ulit. Resend status. Nauna itong naging return bago naging resend. Dahil maaaring kaya na ng DMW na kami ang mag-resize ng inyong ID picture or kami na ang naglagay ng salitang high school
para sa mga high school graduate na nagtapos sa isang university or academy. Agad naming inire-resend ang inyong application para makahabol sa approval, at kung hindi naman ito masasagot agad, ibig sabihin ay kailangan na namin ng inyong aksyon para makapag-comply. O, ibig sabihin, tumawag kayo sa DMW kung talagang hindi kayang gawan ng paraan ng DMW, maaaring tumawag kayo sa DMW or pumunta kayo ng personal sa DMW sa Ortigas para magawa ng paraan at para kayo ay magka-approval. Dapat sa passport ninyo, dapat ay may pirma ang page 3. O, tingnan nyo dyan. Nakikita nyo dyan, kailangan may pirma yan, yung page 3. Tapos dito sa last stage, dito sa 44, page 44, may nakalagay dito, in case of emergency, kailangan ilagay nyo dyan. Halimbawa, pangalan ng asawa ninyo, o kaya pangalan ng nanay ninyo, or kapatid ninyo, in case of emergency, nakalagay dapat yung pangalan dyan, tapos yung address, tapos yung telephone number. Kaya kailangan lagyan nyo yan. Dapat, kailangan ay tugma lahat ang impormasyon ninyo nung nag-register kayo para sa exam, saka dun sa e-registration ninyo. Saka sa passport, saka sa medical certificate, saka sa birth certificate. Kailangan tugma ang pangalan nyo dyan, saka yung birthday ninyo. Okay lang na magkaiba yung address sa passport at saka sa medical certificate. Dahil ako'y ganyan, wala naman ako naging problema at nakabalik ako dito sa South Korea. Magkaiba talaga yung address sa passport ko at doon sa medical certificate. Mga mag-i-exam pa lang next year, kailangan doon sa ipapasa ninyong ID picture para sa registration, para sa exam, ay kailangan ay presentable. Walang bigote, walang balbas, hanggat maaari maiksi ang buhok, yung malinis tingnan, tapos kailangan ay hindi dapat maging maangas yung picture ninyo. Kasi sa totoo lang mga kabayan, pag pumipili ang mga employer dito sa South Korea ng EPS worker na manggagaling sa Pilipinas, ang unang-una nilang ginagawa ay picture muna ang tinitingnan nila. Ngayon, kung pagtingin nila sa picture mo at parang ang itsura mo mukhang mayabang, maangas, ay maaaring hindi ka piliin. Hindi naman lahat, hindi ganon. Para, kumbaga lang naman to. Hindi ko naman sinasabi na porkit maangas yung picture mo sa ID picture na makikita ng Koreano, hindi ka natatanggapin. Hindi ganon yung ibig kong sabihin. Hindi naman sinasabi na porkit maangas yung dating ninyo sa picture ay wala nang pipili sa iyo na employer. Hindi ganon yung ibig kong sabihin. Kumbaga, tips ko na lang sa inyo para maging maayos naman yung picture ninyo. Wala naman tayong magagawa. Kung talagang maangas talaga yung itsura mo, wala na tayong magagawa doon. Pag in-edit mo yun, baka umiba yung itsura mo, di magkaiba na yung picture mo sa passport, saka doon sa ID picture mo, nung pinasa mo sa registration para sa exam. Napaisip tuloy ako ngayon, kaya pala ang tagal kong nag-employer.